ng Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na nagkakaloob, Panginoon, ng wisdom, knowledge, and understanding sa bawat isa sa amin. Ama, sa mga oras na to, patuloy ko pong ibinababa ang aking sarili, Panginoon. Nagpapalinis ako ng aking puso, ng aking isip, Panginoon, sa mga oras na to. Pagkalooban mo ko, Lord, ng wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon, sa iyong mga banal na salita. Panginoon, na binagkalooban mo at binigyan mo ng inspirasyon sa pamamagitan, Panginoon, ng banal na Espiritu, Ama. Tunay nga, Ama, na apart from you, hindi po namin, Panginoon, kayang ipaunawa sa aming mga sarili at ipaliwanag ang mga katagang ito, Lord, na ikaw lang, O Diyos, ang nagtala, Panginoon. At kalooban mo, Ama, ang nagbigay, Lord, at nagbigay ng karunungan sa bawat salita na binigkas, Panginoon, sa iyong banal na aklat, O Diyos. Kaya naman, Ama, hinihingi namin ang bukas na puso, isip ng bawat isa, Panginoon, sa pinakamalalim na pangunawa, Ama, ng iyong mga banal na salita. Sa iyo po namin itatataas, Panginoon, ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba, Panginoon. Gamitin mo lang ako na mouthpiece, Lord. Hallelujah, ng iyong katapatan, Panginoon, sa iyong mga banal na salita at pangako, Panginoon. Gamitin mo lang ako, Panginoon, at ikaw ang mag-glorify, Panginoon. Receive all the praises and honor, Lord God, in Jesus' name. Sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. So, ang ganda po, ng pinaka, dito sa ating Matthew 18:1 and 4. Dito makikita natin, no, kung paano po sa verse 1, sinabi niya, ng sandaling iyon, ay lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ba ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Amen, no? Malinaw po na bawat isa sa atin ngayon, no, sa lahat ng tumanggap sa Panginoon, hindi ko na po kakausapin yung mga unbelievers because lahat tayo dito, I believe we are believers. Amen? At lahat tayo ay matatawag po na disciple ng Panginoon. Amen? At dito, alam natin kung sino ang pinakadakila na po sa kaharian ng Diyos. Ngunit, ang title po, no, ng verse na to, ang title po ng aking um, topic ngayong oras na to ay, in everything you do, remember, all He wants is you. Amen? Alam niyo po, no, kaninang umaga, sabi ko, napakapalad nating lahat. Kasi alam natin kung sino ang nagmamay-ari ng kingdom ng Diyos. Amen? Alam natin siya, no? Pero sa kabila ng lahat ng yon, no po, alam din natin kung anong ginawa ng Diyos sa ating lahat. Yung iniwan niya, kaharian niya, amen, bumaba sa lupa para sa iyo at para sa akin. Amen? No? Napakalawak ng salita ng Panginoon. Can you imagine, kapatid, no? Yung pinili niyang templo, nung si Jesus Christ nang andon, di ba? Iniwan niya yung kingdom niya para ikaw yung maging habitant niya. Iniwan niya yung kingdom niya para ikaw na yung maging templo niya. Pero nung pinalapit nila, sabi niya sa verse 2, pinalapit niya ang isang munting bata at inilagay sa gitna nila. Ito po yung pinaka-warning sa ating lahat. At sinabi niya, si Jesus Christ po mismo nagsabi nito, tinitiyak ko sa inyo. Ibig sabihin po assurance, no? Jesus Christ, hinarap niya po yung bata sa gitna nila. At ito yung sinasabi niya, yung sinisigurado ko sa inyo. Parang gusto po, ganun yung sabi ng Panginoon, tinitiyak ko sa inyo. Kung hindi kayo magbabago at magiging katulad ng mga bata, hindi kayo kailanman makakapasok sa kaharian ng langit. Maraming naghahangad na makapasok sa kaharian ng langit. No, pero marami pa rin pong mas pinipiling gumawa ng masama at mabuhay sa kadiliman. Yun pa rin ang pinipili. Amen? Samantalang yung pag-ibig po ng Diyos Ama, pati yung kingdom niya, iniwan niya, yung kaharian niya sa langit, iniwan niya para sa'yo. Maraming nagsasabi, lumapit sa Panginoon, di ba? Pero pinipili pa rin nila yung gawang demonyo. Pero gusto nila magpunta sa langit, di ba? Wala namang gusto yung Panginoon kundi maging mabuti tayong lahat. Mapaayos tayo, baguhin tayo, pakabanalin tayo. Patawarin niya tayo ng paulit-ulit. Kasi wala nga nakaabot, di ba? Sa ating lahat, wala nakaabot ng kalwalhatian ng Panginoon. Pero sabi nga po, no, di ba, lagi natin sinasabi sa lahat ng umaabuso ng grace ng Panginoon, makatarungan din ng Diyos. May justice din ng Panginoon.
Kaya ito yung binabalaan tayo ng Panginoon na kung hindi tayo magiging katulad ng parang mga bata, kung paanong nagiging humble, no? Yung humility, i-define niya sa bata. Kasi yung bata, opo mama, yes sir, yes ma'am. Di ba? Ganun lang yung bata eh. No, wala siyang hangad na laging katulad ng mga tayo pag kasi may gusto tayo, mas may gusto pa tayo ulit, 'di ba? Tuwing nakukuha natin gusto natin, meron na naman tayong masigit na gusto. 'Yun yung buhay natin noon. Minsan nakala natin deliverance ang kailangan ng bawat Kristiyano. Pero ang totoo, disiplina lang naman. Kasi nga hindi tayo nakokontento. Disiplina na ang Diyos din ang magbibigay sa atin. Kaya nga ang sabi niya dito sa verse 4, kaya't sino mang nagpapakumbaba, sabi ng Diyos, ng tulad ng batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Amen? Dahil sa bata. Ganun daw sa bata. No? Paano kaya? No? Paano po? Ako, yung pinaka-ano ko dito, application ko na inano ko, ano bang pakiramdam natin kung lumalapit at humihingi tayo ng tawad at paulit-ulit pa rin natin ginagawa? 'Di ba? Kapag tayo ba, halimbawa may asawa tayo, nag-sorry tayo, patawarin mo ako kasi nung lalaki ulit ako eh. 'Di ba? Tapos bukas ulit ng lalaki. 'Di ba? Ng lalaki siya ulit kinabukasan. Anong mararamdaman mo? Naniniwala ka pa ba sa sorry niya? Maniniwala ka pa ba sa sorry ng asawa mo kung araw-araw pa ulit-ulit niyang ginagawa sa'yo? Kasi madalas po yung ibang tao, no? Dahil alam nilang mabuti ang Panginoon. Ganun nila tinatrato ang Lord. Ganun nila tinatrato ang Panginoon. Sa kabila ng lahat ng mga paghihirap ng Panginoon, sa kabila ng lahat ng pagtitiis niya. Yes, God is love. God is forgiveness. But God is justice. Huwag nating kakalimutan. God is the disciplinary God. Nung pinatawad naman niya yung nangalun niya, ang sabi naman niya, sin no more, di ba? Amen? Nung pinagaling niya yung bulag, di ba? Sumunod lahat. Sumunod yung mga bulag, lahat ng pinagaling niyang bulag. Susunod na lang ako sa'yo. Yung pinalayas niya na nagiging followers ng Panginoon. Pero ngayon sa panahon natin, madalas po sinasabing followers ng Lord. Pero ang gawa naman, taliwas sa gusto ng Panginoon. Yes, forgiveness. 'Di ba? Sa lahat daw ng nagpapakumbaba, na katulad ng bata. Amen. Pero hinihingi din ng Panginoon na matuto po tayo na magkaroon ng integridad sa bawat paglapit natin sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Nagpapakumbaba tayo sa harap ng Diyos kasi alam natin na hindi laro ang pagiging disipulo ng Diyos. 'Di ba? Kaya tayo tinatanggap natin yung curse ng ibang tao. Tinatanggap natin pati mga pag-aano sa atin, aalipusta ng mga kapatid natin mismo, pamilya natin, 'di ba? Doon tayo minsan nakakarinig ng mga bagay na hindi natin dapat naririnig kapag tayo ay nagiging disipulo. It's normal. Sinabi naman niya ng Diyos eh. Even naman yung sariling pamilya ni Jesus Christ, 'di ba? Ganun din naman ang nangyari sa kanya. Hindi rin naman siya pinaniwalaan ng sarili niyang pamilya, kaya nga nagpunta ang Lord sa Galilea eh. Nagpunta siya sa hindi niya lugar, 'di ba? Kaya tayo po mismo ang nakakaalam kung paano natin inilalapit ang ating sarili sa Diyos. At gusto na maging tapat. Gusto ng Diyos na maging tapat tayo, mapagkumbaba tayo. 'Di ba? Kasi we cannot fake eh. Hindi natin pwedeng pekein yung pakiramdam natin sa harap ng Diyos. Hindi rin natin siya pwedeng lokohin. Kaya hinihingi ng Diyos sa atin na maging katulad tayo ng bata na lumalapit sa Kanya. 'Di ba? Yung may katotohanan, yung hindi nahihiya, 'di ba? Hindi siya nahiya, ang mga bata hindi nahiya, yun ang katangian ng bata. Ang mga bata nagpapaturo pag di nila alam. Amen? Ang mga bata nagpapadisiplina. Yun yung gusto ng Lord. Kung sinasabi mo anak na disipulo kita, amen? Kailangan po nagpapaturo tayo, nagpapatulong tayo. 'Di ba? Kasi yung bata, lahat ng bagay tinuturo sa kanya kaya niya nalalaman. Yung ating mga anak,
'Di ba? Pag gumagawa sila ng masama, dinidisiplina natin sila. Kasi ayaw natin silang lumaki na masamang tao or magnanakaw, 'di ba? O nananakit ng ibang tao or nangaaway ng tao. Ganon din yung tatay natin sa langit. Kaya nga, sabi dito, remember, in everything you do, all He wants is you. Hindi niya gusto yung mga maunlad na ministry. Hindi niya gusto yung nagdadasal ka pero paulit-ulit naman tayong ginagawa yung kasalanan. Hindi niya yun gusto, hindi siya nalulugod doon. Sabi nga niya, magpakumbaba lang kayo. Magpakumbaba lang kayo na katulad ng bata. Kung gusto niyo makita, anak, kasi ako, di ba, bilang anak ng tatay ko, bumaba ako sa lupa para mas piliin kong kingdom ka na hindi siya natakot mamatay para sa'yo kasi alam niyang mas mahalaga ka. Sa lahat ng ginagawa niya, mas pinili ka niya. Hindi mahalaga lahat ng nasa paligid mo. Ikaw ang mahalaga sa kanya. Pinili ka niya. Mas pinili ka niyang iligtas kaysa mapunta sa impyerno. Mas pinili ka niyang mahalin kaysa mapunta sa impyerno. Alam niyo po, si Satan, mahal din naman niya si Satan eh. Kaya lang ayaw tanggapin ni Satan yung pagpapatawad ng Diyos. Kaya tayo po, huwag tayong magmatigas. Huwag natin titigasan yung puso natin. Magkaroon tayo ng pusong obedient po sa harap ng Panginoon na parang bata. Magkaroon tayo ng puso na handang makinig, handang mapagdisiplina, handang magpadisiplina. Kahit na masakit. Kasi alam natin na yun yung makakabuti para sa atin. Ang pinakadakilang tao sa mundong ito, yung marunong makinig sa tatay niya. Yung marunong makinig, di ba? Dahil alam niya at nagtitiwala siya na yung tatay niya na yon mas mataas ang wisdom, mas mataas ang karunungan kaysa sa karunungan ng anak. Di ba yung tatay natin, pag sinabing anak, talon! Di ba? Pag di siya marunong lumangoy, pag sinabi mo sa bata, anak, talon, tatalon siya basta alam niya nandun ka. Ganon din po tayo maglagay ng tiwala sa Diyos. Kasi tumalon siya from kingdom niya dito sa lupa. Dahil alam niya na everything na ginagawa niya, ang gusto lang niya ikaw. Kaya after nun, nag-celebrate ang Panginoon ng victorious. Bakit? Kasi alam niya na kahit saan ka magpunta, kapag naging disipulo ka niya, di ba? Ikaw na yung magiging templo niya. Ikaw na yung magiging kaharian niya. Kaya nga po, ang conclusion ko dito, sa Isaiah 66, 1 and 2, ang sabi niya po doon, ito ang sabi ni Yahweh, ang aking trono ay ang kalangitan, at ang diigdig ang aking tungtungan. Anong klaseng bahay ang gagawin mo para sa akin? Anong klaseng lugar ang aking titirhan? Sa lahat ng bagay, ako ang may likha. Kaya ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisisi, sa mga may takot at sa utos ko'y sumusunod. Kaya ang application ko po dito, ang tanong po ng Panginoon sa atin dito, yung verse 1. Kung siya ang nasa trono ng kalangitan at siya ang nagmamay-ari ng daigdig na to, anong klaseng bahay? Dahil pinili ka niya bilang maging templo. Anong klaseng bahay at anong klaseng pundasyon ang gagawin mo para sa kanya? Anong klaseng lugar ang aking titiran, sabi ng Panginoon. Amen? Ano po yung kaya nating ibigay sa Panginoon? Yun po yung pinaka-tanong ng Panginoon ngayon, di ba? Kung bumaba siya, di ba, para iwanan yung kingdom niya.
At sinabi niya na lahat ng makakakita ng kingdom niya ay yung katulad ng bata na magpapakumbaba at magsisisi ng kasalanan. Ibinabalik niya po sa iyo at sa akin. Anong klaseng pundasyon ng tahanan ang inihanda mo para sa Panginoon? Purihin po ang Diyos and let's pray. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Panginoon, sa hapon na ito. Sa pinagkalooban mo kami, Panginoon, ng mensahe na tunay nga, Lord, na nagmumula sa iyo. Nakakalungkot lang, Panginoon, sa mga paligid namin na nakikita namin, Ama. Yung mga sinasabi nila na believers sila, na sinasabi nila na nananampalataya sa iyo, Panginoon. Pero iba-iba ang ginagawa ng bawat isa. May mga tao, pilit mong pinalalaya, Panginoon, sa kadiliman, pero mas pinipili pa rin nila, Lord. Binibigyan mo ng liwanag, pero mas pinipili pa rin yung kadiliman. Lord, lumalapit kami sa mga oras na to, Panginoon. Hindi dahil kami matuwid, Panginoon. Kundi kinikilala ka namin bilang Panginoon namin na magtutuwid sa amin sa lahat na aming pagkukulang. Salamat, Lord, sa paalala mo sa umagang ito na lagi naming tatandaan, Panginoon, na all you want is us. Kaya ka nabatay para sa amin. Kaya ka nagbayad ng kasalanan para sa amin. At kami naman ngayon ang magbabalik para sa iyo, Panginoon, para masabi namin sa iyo na I am yours. I am yours, Lord. Kaya naman, Lord, maraming salamat po, Panginoon. Salamat, Holy Spirit. We praise you, Lord. We love you. We need you, Panginoon. Ikaw din yung gusto namin sa buhay namin. Kaya po kami patuloy na nagpapagal. Maraming salamat, Ama. Sa iyo po ang karagalan, katwiran, karunungan, Panginoon at kaluwalhatian, noon, ngayon, at magpakailanman. Purihin po natin ang Panginoon. Glory to God po. Amen and amen. Amen and amen. Glory to God. Purihin po ang Diyos. Sa mga niyo po, Mama Pearly, pagpalain pa po kayo ng ating Panginoon sa inyo pong powerful na mensahe na pinapa magitan ng ating po Panginoon. To God, salamat po at welcome po sa bagong pasok at sa bawat isa